Live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Alright, magandang tanghali po sa inyo lahat. Once again, welcome back on your favorite noontime show, The Baptist Lunch. Magandang tanghali po sa lahat ng mga nanananghalian. And of course, binabati ko po lahat ng mga areas, North, South, East, and West corner. Magandang tanghali po sa bawat isa po sa inyo. And also to our viewers nationwide and worldwide. Keep tuning in with us and enjoy the program. Dahil today is our weekender episode ng ating The Baptist Lunch program na ang ating pong topic still is cultivate and motivate. And also this episode is for the husbands, for the fathers, for the leaders of every family. Usapang lalaki na naman po tayo mga kapatid, at ako'y naniniwala na ito ay magiging malaking pagpapala sa bawat isa sa atin. Kaya sa mga mothers that are watching, let your husbands watch the program, let them see the program, and who knows, hindi natin alam ang galaw ng Panginoon, ay ito yung magiging kamamaraanan ng conviction para maging maayos ang pagsasama ninyong mag-asawa at lumago ang inyong mga asawang lalaki sa salita ng Diyos. And of course, shout out to my family, Daniel, Isaac, and of course to my wife. Hello, babe. Yeah, kay Ma'am Yang. Yeah, magandang tanghali sa inyo. And of course, sa lahat ng mga fathers, no, that are already watching. Marami-rami na tayo mga fathers na nagwa-watch po ngayon dito, no? And of course, ako'y naniniwala na ito po ay magiging pagpapala. Babatiin po namin kayo. But of course, kasama ko po babali sa inyo ang aking mga matitipunong mga fathers na kasama ko po sa tanghali po na ito. Walang iba kundi ang mga kasama kong co-host, Sir Noel, Sir Rudy. Magandang tanghali sa inyo dalawa. Bati muna tayo, sirs. Amen. Isang mapagpalang tanghali muli sa bawat isa po sa atin at salamat sa Panginoon na sa oras na ito ay nagkakasama-sama muli tayo. Amen. Mga ama ng tahanan, yes, leader ng ating pamilya. Amen. At salamat sa Panginoon na mayroon po tayong ganitong programa upang ating mapagtibay yung ating leadership. Godly leadership. That's right. Sa ating tahanan. Maraming salamat, and of course, binabati ko ang aming area, ang West Bank family. Yep. Magandang tanghali po sa inyo. And of course, yung aking family, Sister Cynthia, prepare to meet thy God. Maraming salamat and God bless us all. Amen, amen. Sir Rudy! Yes, sir. Amen. Magandang tanghali po sa atin lahat. Sa lahat po ng mga tatay, mga nanay, at maging yung mga anak na nakatutok sa atin sa tanghaling ito. Hindi nawawala yan. Yes, amen. At syempre, sa lahat ng nanonood sa atin sa area, bawat area, magandang tanghali po. Sa area po ng Makati Central Family, tutok lamang kayo at tiyak na may pagpapala po na inanda para sa inyo. Yeah. Magandang tanghali sa aking magandang asawa, of course. At syempre sa aking pamilya na ngayon ay nakatutok sa atin. Yes, Alright. amen. And of course, sa mga fathers, don't forget to send your pictures that you are watching our program sa ating pong mga area GC para maging encouragement po sa bawat isa. And of course, shout out din sa Lanos United South Border fathers dyan. Send your GC sa ating, send your pictures sa ating pong mga GC. Alright? Sa fathers GC at sa ating main GC. And of course, with us, mga kapatid, walang ibang kundi ang ating mahal na pastor, Pastor Hill. Magandang tanghali po sa inyo. Oy, may kasama kayo dyan, Pastor Hill. Magandang tanghali po sa inyo. Yeah, magandang tanghali sa inyo. At nandito ako actually ngayon sa City Hardware. Oy, at namimili amen. kami ngayon. Ito si, pangalan mo? John, si John. Yeah. Amen. Magandang tanghali, John. Siya nag-a-assist sa akin dito ngayon. Wow. Yeah. Yan. At maraming salamat. And tuloy lang tayo. Ako'y naniniwala na pagpapalain kayo ngayong tanghali dito. Yeah, para sa mga followers natin, tune in kayo kasi baka hindi nyo alam ng mga kasamaan ko pong co-host, talagang di tumitigil ang Diablo sa pastorate. Hindi nyo ba nakita yung band-aid sa kamay? Hindi nyo ba nakita? Talagang may lastro ang pastor Meron sa natin. ibabaw. Meron sa ibabaw. Iba yan. At yung sa meron ilalim din dito. Yung sa ibabaw, punching bag yan eh. Yung sa ilalim ang medyo tiles yan eh. Yeah, medyo natabas ako kagabi ng tiles. Wow. Medyo masakit, malalim. Wow. Mabuti hindi naputol, okay lang naman.
Amen, amen. Okay, ayan o. Bumibili ako ng mga fans, like the wall fans and wow. water closet. Yung mga inodoro para doon sa second floor. Wow. Amen. Talaga naman. We are all excited. Alright. Amen. Sige. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Ingat po. Ingat po. And shout out ulit sa kasama po ninyo. Amen. Yeah, amen. si Jan. At saka ito, may kasama pa ako rito pangalan, Michael. Si Michael. Yan, si Michael. Yeah, Michael. Para makita ka sa buong bansa, buong mundo. Ayan, si Yan. Michael. Hello, Michael. Oh, Magandang Mike. hapon sa iyo, Mike. Yan. Amen. Asikasuhin nyo na maigi yung pastor namin dyan, ha? Okay po. Amen. Okay amen. naman sila. Okay sila. Amen. Amen. Very good amen. sila. Amen. All right. Okay. Thank you, sir. Thank you po. Yan ang buong kinatawan ng City Hardware. Yun, Yan. yun. Yan. Magandang tanghali sa Yan, City salamat. Hardware. Tarlac. Yan. So, shout out sa lahat ng mga kinatawan ng City Hardware. Yan. The best hardware in town. Kaya sa mga taga-Tarlac Yeah. dyan, if you need mga kagamitan sa inyong tahanan, City Ano yung Hardware ang nakagawa? kasagutan. Amen. Yun. Amen. Okay. Amen. Alright. Alright. Thank you, Pastor Okay. Hill. Ingat po. Ingat po. Amen. Amen. Alright. 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 So again, mga fathers, no? Ay, kita nyo naman, ang ating mahal na pastor ay talagang tuloy-tuloy sa pagkayon para lang, no? Para lang Sir Amen. Rudy, Sir Noel, ay malagay sa Yeah. magandang kaayusan at ang environment ang ating pong pamilya. Alam mo, Amen. Sir Rudy, Sir Noel, isa yan sa maganda nating na mapag-usapan niyo yung tanghali po na ito. Kung ano yung bunga. Yan isa sa mga magandang bunga na dapat nating pagtrabahuhan for our family. Yeah. You see, the reason why we have to cultivate ourselves as fathers, it is because of the reason na para yung maging bunga ng ating cultivation is to bring our family into a much better environment. You see, amen. kasi alam nyo mga kapatid, again, sabi ko nga ito, my wife is a witness to this and this is one of my goals. Yung kahit kasi nandito na sa simbahan, kailangan maayos natin yung sarili nating cultivation so that yung spiritual environment ng atin pong pamilya ay mailagay natin sa tama. Amen. This is something that we have to be aware of, fathers. Yung spiritual environment. Because, of course, we are already living in a sinful world Yeah, You see, amen. kahit saan ka tumingin ngayon, kitang pumunta ka sa mall, wala na, kitang-kita mong kasalanan. Sa mga eskwelahan ng kabataan, sa public schools, kitang-kita mo lantaran ang kasalanan. At hindi lamang po yun, sa lahat. Pumunta ka sa palengke, lumabas ka lang ng bahay ninyo. And of course, supposedly, the only safest haven sana is the church and amen. our homes. Yeah. You see, and for the home, and to be, of course, sasabihin natin, hindi naman natin yan mababoundaryhan ng Diablo because we cannot see Satan. Yeah, Diba? But amen. we can see the manifestation of his doings. Yeah, You see, that's through right. the light of God's word, ay makikita natin ang pamamaraan ng panggugulo ng Diablo sa ating pong pamilya. You see, so the only supposedly safest haven in this present wicked world of our family should be the church and the home. Yeah, You see, amen. na kaya ko nga po sinasabi sa inyo yan, illustration na lang, katulad yung ginagawa ni Pastor Hill, Sir Rudy, Sir Noel, Yeah. akalain mo magkakaroon tayo ng isang bakasunan Yeah, na amen. pwede mong dalhin ang iyong pamilya. Yeah. Of course, ngayon, medyo hindi nyo pa na-appreciate kasi ongoing mo pero gano'n na nga lang. Kita nyo, buibili ng kagamitan si Pastor para mag-aayos yung CR, Yeah. magkaroon ng maayos sa fans, Amen. doon sa kabilang building. Akalain mo, God is blessing us all of a place na kung saan hindi nag-a-abound yung kasalanan. Amen. You see? So, pero ganun pa man, Sir Rudy, Sir Noel, itong pinakamaganda, Sir Rudy, Sir Noel, it's because, para sa mga fathers out there, ang pinakamaganda, yung binabanggit ko po kanina. As I said, hindi natin kayang harangin ang Diablo, no? I mean, pag sinabi natin hindi natin kayang harangin, hindi yan pwede na, pwede ka hindi magpapasok ng bakla sa bahay mo kasi bahay mo yun Yeah, that's true. Because nakikita mo yun. Di ba? Pwede kang hindi magpapasok ng immoral na tao sa bahay niyo. Bakit? Tahanan niyo yun You see? Pero ang point ko is this. Ito yung point ko, mga kapatid.
Ito po yung the best point na magandang makita po natin. Ano po yung sinasabi ko? Since the church and our homes supposedly or can only be the safest haven ng ating pong pamilya dito sa mundong ito, ano ang kailangan natin gawin para even kahit na ang dyablo ay gumawa ng paraan, you see, because paano siya pumapasok sa tahanan natin? Gadgets. Yeah. Amen. You see? Yan yung isa, one of his gateways eh. So, paano natin gagawin na mapigilan din yan at mabigyan ng kalutasan po yan? Yung spiritual environment. Yeah, If amen. the spiritual environment of our family in the home is biblical, you see? If the spiritual environment is biblical and not emotional, in the home, our homes can be the safe haven of our family. Yeah, amen. You see, in this present wicked world. That's In right, the amen. church, anong ginagawa natin? We're not a perfect church. Yeah. We are composed of sinful individuals. Bakit? We are all sinners. Yeah, that's you right. see? Amen. Kaya nga tayo dinala sa simbahan para may ayos o para inaayos. Patuloy na ayusin yung buhay natin. That's the word. Amen. Patuloy na ayusin ang buhay natin. Bakit? Namumutawi ang kasalanan or hindi namumutawi. Sorry for the word. Kumbaga, ang kasalanan ay nasa sa atin pa rin. Yeah. Na kung hindi tayo bibigyan ng salita ng Diyos, mamumutawi yung kasalanan sa atin pong mga sarili na hindi tama at hindi dapat bilang Kristiyano. Yeah, You see? amen. Now, kaya nga, we're not a perfect church, but because of the biblical spiritual environment, okay, na meron sa simbahan po natin, agad-agad nating nabablock ang anumang pinaplano ng diablong kasiraan sa Amen. pamilya natin, sa mga kabataan, and even mismo sa mga sarili po natin. Yeah. Kaya ko po sinasabi yan, as I said, brethren, kaya nga doon sa verse, except the Lord build the house, because He's the one who established the church, He's supposed to build the house, so therefore, the environment of the family, in the home, and in the church should always be spiritual. Yeah, You see? amen. Now, kaya as I said, how can we, paano natin ma-determine if the environment in the home is spiritual? It is biblical. Yeah. Again, do not wag niyo pong pagkamalan, na ito ay sa maling pamamaraan. Wag niyo pong tanggapin ito sa maling pangunawa. Hindi po ibig sabihin na biblical, hindi po ibig sabihin na spiritual, wala na kayong biruan sa loob ng inyong tahanan. Himali po yan, wala pong tinuturong ganyan sa Biblia. That's right. You see? Amen. Na wala, kailanman, wag tayong magmarunong, fathers, na may ganyan sa Biblia. Wala ang ganyan. Pakita nyo sa akin kung meron, ipapaliwanag ko sa inyo kung paano yan, At kaya alam nyo minsan, kailangan yung pagiging spiritual natin, i-inline mo sa salita ng Diyos. Right. Hindi sa sarili mong pamamaraan at pangunawa, kundi kung paano itinuturo yan ng Diyos sa'yo. Okay? Yeah, amen. So kaya ko sinasabi yan, mga kapatid, because Sir Rudy, Sir Noel, the environment in the home, Yes, the amen. environment in the home is spiritual. That's Yeah, right. amen. Should be spiritual. Diyan dapat tayo mag-strive. So how can we achieve a spiritual environment in the home? By cultivating ourselves. Yun. Yeah, Amen. amen. Di ba, Sir Rudy, Sir Rowell? That's By right, amen. cultivating ourselves. Cultivating. Now, as I said kahapon sa mga young people, walang problema sa seed. Yup. Because the seed is incorruptible, it's the Word of God. Yeah, amen. So right. there is something, ang kailangan na pagtuunan natin pansin is our own soils. Yun. Amen. You see, our own soil. That's It's right. because of the reason, kung pupunta tayo sa Book of Matthew, alright? Kung pupuntahan natin yung Book of Matthew, mga kapatid, nabanggit ko po before, in the Book of Matthew, you see, kung naaalala nyo yung sa parable of the sower, the kind of soils, mga kapatid, na meron. The Yeah. good ground, you see, the thorny ground, and dyan yung wayside, you see. So we have to check the soil, Sir Rudy. Yeah, amen. You see, it's because kailangan mailagay ng maayos po sa atin yung seed. Yeah, amen. You see? Now, alam mo, Sir Rudy, ang nakikita ko, Sir Rudy, Sir Noel, is that the soil na nagiging problema natin as a father is the reason na yung ating soil na pagkakaroon ng matigas na soil. Yeah. Yeah. You see, tandaan natin, mga kapatid, kaya kailangan po natin ito,
is for the environment of our family. Kailangan kasi, Sir Rudy, maging ano tayo dito, Sir Noel, maging sensitibo tayo sa bagay na ito. That's Yeah. right. Na kaya Amen, baka sir. kala natin, ito, Sir Rudy, dinadala natin yung pamilya natin sa simbahan. You see, ito na nga, sa amin na nga, di ba? Kami na nga po ginagawang illustration ni Pastor Will, at ngayon, sinasabi ko sa inyo, illustration to my family. It doesn't mean na nandito kami lahat sa simbahan, is that okay na. Yeah. You see? Live tayo, ha? It doesn't mean na okay na nandito kami sa simbahan ay okay na yung ating okay na Fine. yung ating Okay ka aming na, pamilya. Kailangan pa rin nating ayusin. You see? So yan, nandiyan dyan yung ating mga cashier ng City Hardware, Tarlac. Yan, magandang tanghali po sa inyo dyan lahat. Yan. Magandang tanghali daw sa inyo lahat. Amen. Yan, talagang busy sila eh. Yeah. Shout out daw. Yeah, shout out po sa inyo lahat dyan. Shout out sa lahat ng mga masisipag na trabador sa City Hardware. Yeah. City Hardware, Tarlac. Yeah. Hirona. City Hardware. Yeah, Hirona. Kaya para sa mga... The best hardware in town. Yeah, kaya para sa mga taga Hirona dyan at sa mga iba pang syudad ng Tarlac, kung kailangan nyo ng maayos na kagamitan, kayo ay maasikaso ng maayos sa City Hardware ng Hirona, Tarlac. Amen. Yeah. Alright. Sige pa, kunti na lang. Malilibre na ako rito. Yeah. Ay magiging suki naman po tayo dyan dahil marami tayong pinapagawa eh. Yeah, pati gwardiya rito. Mabait ha, pati gwardiya. Chief, Yes, tayo, siyempre. Yeah. Pagka Yeah. City Hardware Tarlac ng Hirona, ibang mga gwardiya dyan. Yan. Hindi lang quality Alright. ang product. Yeah, hindi lang quality ang product. Yeah, amen. Marespeto pa ang mga gwardiya at mga... That's Yeah. right. That's right. Yan, amen. Alright, magandang tanghali po sa inyo lahat. Alright. Tuloy na. Okay, so katulad ng sinasabi ko po sa inyo kanina, mga kapatid, no? Katulad ng sinasabi ko sa inyo kanina, it's very important that we cultivate. Now, let's determine kung anong klaseng soil. You see, dyan mo malalaman, mga kapatid, we have to determine what kind of soil ang meron po tayo. It's because of the reason na if you're not going to be aware, no? If you're not going to be aware of the soil na meron ka, ilagay nyo po sa isipan nyo po ito. Kung hindi kayo magiging aware sa soil ninyo, mahihirapan kayong i-cultivate ang sarili po ninyo. You have to determine anong klaseng soil ka ngayon. You see, if you're going to read the Bible, in the book of Matthew chapter 13, in fact, marami naman pong mga talata po ito. Okay? In the book of Matthew chapter 13, okay? Verse number 18. Simula po sa verse number 18. Sabi sa verse number let's just read the verse number 3. Simula sa verse number 3. And he spake many things unto them in parables, saying, Behold, the sower went forth to sow. And he sowed. Some seeds fell by the wayside, and the fowls came and devoured them up. Some fell upon stony places where they had not much earth, and forthwith they sprung up, because they had no deepness in earth. Verse 6, And when the sun was up and were scorched, and because they had no root, they withered away. Verse 7, And some fell among thorns, and the thorns sprung up and choked them. But other fell into the good ground and brought forth fruit, some 100-fold, some 60-fold, some 30-fold. Who hath ears to hear, let him hear. Yeah, Now, amen. kaya ko sinasabi ito sa inyo, mga kapatid, nandito yung wayside, you see, nandito yung ground by the wayside, the soil by the wayside, the stony places, which is a kind of soil na kung saan may pwede natin makita, kung saan, sabi nga ng Biblia dito, ay kulang po sa lupa. Because stony places eh. Yeah. You see? Amen. And verse 6 ay thorny ground. Yung makikita natin dyan. And the other is the good ground. You see, you have to determine kung anong klaseng soil. That's right. You see, maliwanag sinasabi dyan sa verse number 4. Some seeds fell by the wayside. Yeah, amen. You see, kaya ang daling nakuha ng fowls. Yeah. Tinuka agad ng mga ibon. Yeah. You see, tinuka agad ng mga ibon. They devoured them up. So nawala ka agad yung seed. Yeah. Sa verse number 5, bumunta sa mga bato-batuhan. So ano naman nangyari? Siyempre, wala kulang sa lupa. Ay hindi malalim.
yung naaabot ng ugat. Yeah. Hindi malalim na abot ng ugat. Kaya nga sabi sa verse 6, nung uminit, okay? Nung uminit, na-scorch yung iba, natuyo yung iba, nasunog yung iba, and dahil sa wala silang ugat, they withered away. Yeah, you see? amen. Kumbaga, nalaga sila at sila ay nawala. And then the other one is sa thorny ground. Ano namang meron dyan? Nacho-choke yung paglago nung seed. You see? Merong magandang lupa. You see? May magandang pagkakatanim ng ugat. Pero, merong mga thorns. Yeah, May mga amen. sagabal sa paglago ng ugat. right. Yes, and the last one is the good ground. Kaya ko sinasabi ito, which is a good ground, sa verse number 8, makikita natin yung bunga 160 and 30-fold. So makikita natin dito mga kapatid, yung soil. Yeah. You see? Yes. Bilang mga tatay, anong klaseng soil kaya ikaw pagka tinaniman ka ng punla? Amen. Pag ikaw pagka ang salita ng Diyos ay ibinato na sa atin ng sower, Yeah. anong klaseng ground kaya tayo? Yeah. Amen. You see, kailangan anong palagay nyo dyan Sir Rudy, Sir Noel? Kailangan kasi ma-determine natin yan di ba? Yeah. That's right. Amen. Ano Amen. nakikita nyo dyan, Sir Rudy, Sir Noel, na maaaring kadalasan nagiging problema natin. Actually, lahat naman ito Yeah, you see, sure, yes, sir. lahat naman ito. Pero, how do you think, ito, kung tatanungin personally sa bawat isa sa inyo, kung makikita nyo dito, kung bakit na pupunta tayo sa ganito, paano natin maiiwasan yung mga ganitong klaseng lupa para tayo ay manatili sa pagiging good ground. Yeah. Yes, amen. Sige, kahit sino, sir? Amen. So, Sir John, maraming salamat. At totoo nga po mga kapatid na talagang ang minsan problema po ay yung sarili natin. At That's right. ako'y naniniwala na ilang taon na rin po ako rito sa ating church at talagang kung meron mang magaling na sower dito ay ang ating pastor, no? That's at right. kita Amen. niya, talagang tinutulungan tayo na mga ama ng tahanan na yung ating pamilya ay magkaroon ng maayos at magandang relasyon sa loob right. ng tahanan at higit sa harapan ng Diyos. At kung yung mga salita ng Diyos na ipinapahayag ng ating mahal na pastor, kung hindi natin ito iniingatan sa ating puso at hindi natin ito ipinamumuhay, yung salita na ating napapakinggan ay maya-maya wala na yan, Sir Rudy. Yes. Yeah. Dahil alam mo, talagang segundo lamang ay talagang makikita mo na matatagpo ang mga sarili mo kung bakit mo nagagawa yung ganung bagay. Yeah. Kaya nga, that's right. dapat babantayan natin unang-una yung ating sarili kung paano ba natin iniingatan yung salita ng Diyos na ating tinatanggap tuwing tayo ay nasa loob ng simbahan. At of course, Sir Rudy, ako, tatay din naman ako. Wala na akong hinangad sa buhay na makita ko na yung aking pamilya, no, yung aking may bahay at yung aking dalawang anak ay mamunga. Yes. Maayos. Amen. Diba? Mamunga That's na right. maayos. Upang sa ganun ay makita natin talaga yung salita ng Diyos ay kumikilo sa atin sa loob ng tahanan. Kasi Amen. kapag tayo, mga kapwa ko ama ng tahanan, kapag tayo ay hindi natin unang-una binabantayan yung ating sarili na ito ba yung mga napapakinggan ba natin ay napapractice natin sa loob ng ating tahanan. Kaya nga may mga nagsasabi na iba ang ugali ng tatay sa loob ng simbahan at iba rin yung ugali ng tatay kapag nasa loob ng tahanan. Hindi dapat ganon. 'Di ba? Dapat kung may maayos tayong pag-uugali sa loob ng ating simbahan, ay mas higit dapat, Sir Rudy, sa loob ng ating tahanan. That's diba? right, amen. Kasi True. doon That's right. talaga natin ma-exercise yung salita ng Diyos na ating napapakinggan. At kung hindi natin gagawin ito, mga kapatid, talagang yung ating buhay Kristiyano ay parang stagnant na lang yan. Hindi na yan lalago at hindi na yan mamumunga.
katulad ko, ako, napakahilig ko magtanim. No, Sir Rudy, mahilig ako magtanim at wala akong hinangad kapag ako'y nagtanim ay pakikinabangan ko. Yun, amen. Kasi kung ako'y magtatanim na hindi ko naman pakikinabangan at hindi ko makikita na lumalago at hindi mamumunga, ay wag na lang tayo magtanim. No? Pero alam niyo mga kapatid, ang salita ng Diyos talaga ang siyang pangunahing kailangan natin sa loob ng ating tahanan. Alam mo, hindi po natin isantabi yung salita ng Diyos. Hindi po sa pamamagitan ng sarili nating kakayanan. No? Dahil kung sarili nating kakayanan ang siyang aasahan natin upang magkaroon tayo ng magandang pamilya, no? Maayos na pamilya, ay talagang hanggang kailan? That's right. Hanggang kailan? At hanggang saan ka magsusumikap para maisaayos mo ang iyong pamilya. Pero alam nyo, talagang napakapalad talaga natin. Kita nyo, ang ating mahal na pastor, nasa Ramos. That's right. Nakita natin talaga nagsasakripisyo siya. Yeah. Kung tutuusin mo, para saan yung kanyang ginagawa? No? Para saan yung kanyang ginagawa? Kung sa kanya sarili lamang hindi niya na dapat gagawin yun. Pero kita mo, hinahanda ang isang lugar para sa atin, no? Para sa atin, mga ama ng tahanan, upang yung ating pamilya na kung saan ay hindi naman natin kaya, no? Hindi naman sa pagmamaliit, hindi naman natin kaya na ibigay na maramdaman nila yung hindi kaya in a biblical way. In a biblical way. Kasi alam ko naman, maaaring isipin natin na kaya ko naman bigyan yung pamilya ko na sabi ko nga, sir, kung kakaya ng panlabas lang kaibigan natin galing Hong Kong. May Japan. Pero ibig ko sabihin, sir, lahat may kakayanan sa ganun. Pero ang pinag-uusapan natin dito, kakayanan na gawin yun in a spiritual environment. Yes, sir. Yes. Yung safe yung ating pamilya sa pwedeng maging atake ng diablo, di ba, Sir Noel? Totoo yan. Kasi talagang alam mo, wala na talagang safe na lugar sa atin, sa ating panahon ngayon, maliban lamang sa church. At tignan mo, hinahanda niya yung isang lugar para tayo ay malayo sa kasalanan. Yes. Na hindi tayo mahook sa temptation. No, kata maranasan lang natin na tayo sa isang lugar na yan ay talagang safe, hindi tayo makakakita ng bakla. Hindi tayo makakakita ng naglalampungan. Oo. Ay talaga yan. Lantaran yan. Lantaran talaga. Totoo yan, Sergio. Alam mo, talagang doon na lang nung isang gabi, doon sa lugar namin, talagang pag-uwi ko, talagang yung dalawang kabataan, nagtutukaan Abay, sinigawan ko. Sabi ko, pag alis kayo rito sa tapat ng bahay ko, magsipagtago kayo. Parang ganun kasalanan. Yes. Hindi nila nauunawaan yung kanilang ginagawa. Yes. At alam nyo, ang mundo ngayon kasi pinagmamalaki talaga ang kasalanan. Totoo yan. Totoo yan. May kakayanan talaga na talagang magtayo ng isang pamilya. Kaya nga dyan natin kaya nagtataka ako Alam mo, di ba, go ahead. Mamaya, sir. Mamaya mapag-usapan natin. Kasi minsan, kapag hindi tayo aware, yung sinasabi mo na yan, Sir Rudy, kasi Sir Noel, baka makalimutan ko lang sa illustration Baka mamaya ay masundan ako ni Sir Rudy dito. Alam mo, pag hindi tayo naging aware fathers at na nagsarili tayong pamamaraan, yung sinasabi na yan, hindi natin alam na dadala natin yung pamilya natin sa simbahan, yung sinasabi ko kanina, pero hindi garantisado yan, mga kapatid, na automatic, nasa church na tayo si Pastor Hill yung preacher natin ang titigas na mga mensahe tinatanggap natin magpakatino kayo. That's it. Ang hindi natin alam, yung kasalanan yung sinasabi ni Sir, na hindi natin alam,
through this, ay naipagmamalaki na ng mga anak ninyo yung kasalanan nila. Totoo yan. Yung hindi natin namamalayan, akala natin, may Biblia tayong pinupuntahan na simbahan, hindi natin alam, mga kapatid, sa loob pala ng ating tahanan, ay namumutawi yung kasalanan. Totoo yan. Amen. You see? Sabi ko nga, ilang kaya sa mga tatay ngayon na nag-check ng social media, ano ng kanilang anak? Yeah. Tama. I don't think so. Walang gumagawa po sa inyo. Bakit? Nagkakaroon na tayo ng katamaran na hindi natin alam, dumarating na yung mga anak natin sa pagkakataon na sinasabi ni Sir Noel na ipagmamalaki na yung kanilang kasalanan. Totoo yan. You see? Sige, sir. Go ahead, sir. Nasingit ko kasi baka makalimutan ko eh. Dahil totoo yan eh. Alam mo, nakakalungkot yung ganyan. Yan mo, may mga magulang yun eh. Yeah, may mga magulang yun. Akala mo, lantaran silang gano'n sa tapat ng bahay mo eh. Oo. Kung makikita ng mga bata yun, sabihin na nating may awareness si Tricia doon. Nakakatanggap siya sa gano'n. Paano yung mga bata? Yung anak ko? Paano yung anak ko? Oh, yan. At saka yung mga ibang kabataan. Yeah. At saka alam mo kasi, Sir Jow, Sir Rudy, bihira na kasi sa panahon ngayon na kahit hindi mo kaano-ano, pag nakita mong gumagawa ng kasalanan, ay winawarningan mo. That's right. Ano pa yan? Ilalive pa yan. Yeah. At alam mo, salamat naman sa Panginoon, hindi naman ako sa katandaan. Inabutan ko pa yung ganun, na may mga nakakatanda na talagang pinagsasabihan na kahit hindi ka kaano-ano. Yeah. Kaya nga, saan natin natututunan yon? Dito sa ating church at sa salita ng Diyos. Kasi kung yun ng mga kapatid, kapag hindi natin sinuway yung mga gumagawa ng kasalanan, ay talagang kabahagi ka, Sir Rudy. Yeah. Magiging kabahagi ka ng kasalanan. That's Kaya right. At yan yung patunay, Brad, na talagang meron talagang mga turns sa mga kapaligiran natin. That's right. Thorns. Kaya nga, napakahalaga talaga na bilang isang ama ng tahanan, leader ng ating pamilya, ay magmasid tayo. Magmasid tayo sa ating sarili, sa ating miyembro ng pamilya, at wag natin ipaubaya at sa church, no? At baka mamaya humantong pa tayo sa pagkakataon na kung sino-sino ang sisisihin natin kapag napalagay yung ating pamilya sa hindi magandang kalalagyan. Yeah. No? That's Kaya right. kung hindi Amen. natin, kaya nga sabi ni Pastor, kung kailangan mo ng wisdom, humingi ka sa Diyos. Yes. No? At kung ikaw naman talaga ang inilagay ng Diyos dyan na leader, unang-una, ikaw ang bibigyan ng Diyos ng katalinuhan. Kaya nga dapat, Amen. Discernment. kaya nga dapat, alam mo kung ano yung dulo ng bagay na ginagawa ng ating mga anak. Maging ang ating may bahay. Kasi kung minsan, akala natin, okay, no? Sabi nga ng Bible na may mga bagay na sa paningin ng tao ay tama pero ang dulo ay kapahamakan. Kapag hindi natin mga kapatid nakikita yung kapahamakan, katulad ngayon Sir Rudy. Yes. Amen. Kung yung anak mo ay hindi pa naman mag-aasawa, wag mong pahihintulutan na magkaroon ng boyfriend at girlfriend pa yan. That's right. Amen, brother. Wag mo mamuhay tayo sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Amen. Ingatan natin. Mahirap kasi kapag napahamak ang ating pamilya na wala man lang warning na natatanggap sa atin bilang leader ng ating tahanan. That's right. Kaya nga, Amen. dapat yung salita talaga ng Diyos, alam niyo ba, ang salita ng Diyos talaga ay masakit. Yes. No? Masakit. Amen. Sharper than two-edged sword. Talaga, That's right. masakit. Kapag in-apply mo ang salita ng Diyos, pag inatake mo ang kasalanan, masakit talaga yan. Yeah, Oo, amen. talagang hindi mo talaga magugustuhan. Walang tao na magkakagusto kapag chine-check ang kanyang kasalanan. Pero kung maayos ang ating pagtanggap sa salita ng Diyos, yan po mga kapatid, security po natin yan. Amen. Security That's right. natin yung Amen. salita ng Diyos para hindi tayo mapahama. Katulad natin, ano bang relasyon, ano bang katayuan natin? Ano ba yung spiritual na kalagayan natin, no? Tayo ba ay lumalago? No? Tayo ba yung salita kaya ng Diyos na ating napapakinggan
about family standards, mga ganon, principles, leadership, biblical leadership. Yan ba ay nai-apply natin? O sino ba talaga ang leader sa loob ng ating tahanan? No? Yeah, kasi baka may kinikilala kang ibang commander sa loob ng iyong tahanan. Yun sinasabi ko. Kasi alam mo, Sir Noel, kasi Sir Rudy, pagdating sa bagay kasi na ito, ang pinag-uusapan natin is creating the spiritual environment in the family. That's right. Yeah. Amen. You say, it's the spiritual environment. You have to make it sure kasi lahat ng binanggit ni Sir Noel, mangyayari talaga yan na ganyan ipapasok ng ano yan eh. Ganyan ipapasok ng diablo yan sa pamilya po natin. If we are not going to aware, lalo-lalo na sa atin as leaders of the family, sabi ko nga yung maganda naalala ko yung topic natin dito na, is there a man in the home? Yeah. You say, napakaganda nun. Yeah. Pagka ang kasalanan ay kumatok, you say, buti nga, dumaan pa sa pinto eh. Mahirap niyan kung naipapapasok na natin. Kung nasa loob na. That's right. Napapasok na natin. You see, ang point ko dyan is yun nga sinasabi ko eh. Ang pinaka-point natin dito para sa mga fathers ngayon is, if you're not going to take your cultivation seriously, you see, at i-determine kung anong soil meron ka sa sarili mo, anong soil na ng puso mo, anong klaseng ground yung sarili mo na pagtataniman ng Diyos ng kanyang salita. Is it a thorny ground? You see, i-determine mo kung ano, bakit hindi ko may apply, bakit hindi lumalago yung salita ng Diyos sa aking buhay. Bilang leader ng aking pamilya, bilang asawa ng aking asawang babae, bilang asawa, bilang leader ng pamilya, bilang tatay, bakit parang hindi ako lumalago? Sabi ko nga, let's try to pause for a while, fathers. I-pause mo muna saglit sarili mo. Shoutout sa mga nasa trabaho. Nakita ko Sir Jacob sa amin, nag-send ng picture. Sir Marjon, Era, yan, nandiyan dyan. Nag-send sila ng mga pictures nila. Yan, si Brother Joshua, si Sir Ramon, yan. Shoutout po sa iyo, sa mga fathers na nag-send yan, sila Sir Dennis. And again, kaya ko sinasabi ito, let's pause for a while. Mag-pause ka muna. Sinabi ko nga ito sa mga mothers last Tuesday. Sabi nga ni Sir Roy, i-date mo yung sarili mo. Magkape ka mag-isa. Mag-pause ka muna saglit. I-check mo sa sarili mo, mag-self-reflect ka sa sarili mo. Bilang tatay, anong lang growth ko? Amen. Anong paglago na meron ako bilang isang tatay? Yes, sir. Bilang isang asawa, ano na kaya ang spiritual growth ko? Saan na ba akong area? Ilista mo. Amen. You see? Walang problema dyan. You see? Minsan, siniseryoso natin yung mga ginagawa natin sa trabaho natin. Pero di mo seryosohin yung para sa pamilya mo. Yes, amen. Halimbawa, ito, bilang leader ng tahanan, paano na ako lumago? Saan ko na ngayon, saan ko na idadirect yung pamilya ko? Bilang asawa ng bilang asawang lalaki, anong intimacy, anong closeness, kamusta na yung relationship namin ng asawa ko? Bilang tatay ng mga anak ko, kamusta na ang aking pangunguna sa disiplina nila? Mga simple lamang po yan. Ilang points lamang po yung binigay ko. Diyan mo malalaman ngayon, because in those areas, diyan mo kailangan ang self-cultivation. That's right. Amen. You see, so that pagka tinaniman, binatuhan ka ng seed for fathers. You see? Amen. A fatherly seed. Ibig ko sabihin ng fatherly seed, mga tinuturo ng Biblia sa pagiging tatay. Yes, sir. Masusow yan, you will be a good ground sa pagsalo niyan. Bilang a seed for the husbands. Yes. Pag tinapon sa iyo ng sower yan, itinanim sa iyo ng sower, you will be a good ground and you will be a good husband. Yes, sir. You see, you will grow on your being a husband. As leaders of the family, pag nag-preach yung ating sower about the seed of leading your family, anong klaseng ground ka? Yun. You see? You have to be a good ground para nang sa ganon, yung seed ay magbunga sa iyo as leader, as husband, and as a father. Amen. You see? That's right. Now, kaya ganyan pumapasok, ganyan kahalaga yung cultivation. Kasi sabi mo, lahat ng binanggit mo, Sir Noel, talagang saglitan sa diablo yan. We cannot deny the truth. Yes, in fact, it's already existing in the homes. That's right. Sir. Amen. That's true. Amen. Kaya nga hindi tayo pwede fathers ng
By the way, ulitin ko na naman po ito. Wag nawa, kami po nananalangin dito na wag nawa ang pagtanggap nyo sa salita ng Diyos at sa simbahan natin na binabanggit din ng ating mahal na pastor ay para tayong organisasyon, para tayong fraternity na ito yung ang pagka-tinuturo natin sa pamilya natin na para bang wala anak ito yung tinuturo ni pastor dito tayo nabilang wala na tayong magawa. Yan tinuturo ng simbahan. Hindi ganoon ang pagpapaliwanag mga kapatid. That's right, ipaliwanag nyo po yan na maliwanag sa inyo at mismong kayo ay tinatanggap ninyo nang nauunawaan ninyo ang itinuturo ng simbahan. That's right. Amen. Biblia po ito, hindi kuro-kuro ng ating mahal na pastor. Yes, hindi sir. gawa-gawa ng mga taong tumatayo sa pulpito. Yan ay hinihingi po namin sa Diyos. That's You see right. that? Amen. With the guide of our pastor. Na Yeah. kaya ko po sinasabi yan because pagka ganyan po ang naging mentality natin, we will never be a good ground to be Yes, sir. cultivated. You Yeah. see, we will never be a good ground. You Yeah. see, na kung saan pagkanataniman ng seed, ng incorruptible seed, ay magbubunga ng ng 100-fold, 60-fold, 30-fold. That's right. Amen. You see, mga kapatid, kaya ako po sinasabi sa inyo to, we have to take this seriously. Again, Amen. inuulit ko, we have to take this seriously. Para sa mga fathers. Kasi, yung sinasabi ko Yes, sa Rudy, ang inaantay lang ng Diablo panggakataon ay panlalambot. That's true. That's Amen. right. Amen. Yung pagiging passive lang, inaantay ng Diablo sa atin. Mga Yeah. kapatid, mga fathers, husbands, yung pagiging passive lang. Leaders of the home, pagiging passive lang sa cultivation, Yeah. tuwan-tuwa ng Diablo That's dyan. right, amen. Mapalagay mo si Rudy. Konting Yes, bago sir. natin bigay sa pastor natin. Konting encouragement dyan. Sa nakita ko, sir, talaga ang isa sa mga katulong para magkaroon ng tinatawag na spiritual environment mismo ang ating pamilya ay laging nangunguna talaga kung sisiyasatin mo yung sarili mo. Yes. Yeah. I-check mo, tunay yung sabi nyo, sir, kamusta ka bilang tatay? Yun. Kamusta ang pagdidisiplina Yeah. sa anak? Yun. Yung pagtuturo, yung sa asawa mo. Dapat chinecheck talaga yan. Yeah. Kaya nga, kapag sinabing gusto mong magkaroon ng good ground, okay? Kasi lahat naman tayo, exposed talaga tayo sa Yeah. mundong ito Yeah, that's right. Aminin natin na sa kapaligiran natin maraming turns. Maraming Yeah. mga turns. Amen. Talagang walang ibang hanapin yan, kundi yung kahinaan natin at gusto niyang pabagsakin tayo. At ang nagdadala yan ng temptation. Yeah. At kung mahina tayo, ay madadali tayo. Yeah. Kaya napakaganda na i-establish talaga natin na mabuti ang good ground sa atin. Yeah. Kasi Yes, sir. tulad yan, That's true. tulad yan, sabi nga ni Sir Joe kanina, pinihintay lang na palambutin tayo, palambutin yung puso natin. Yeah. Alright? Na isipin mo, pagka ganon, pero pag kinultivate mo ang lupa, gusto mo talaga palambutin. Hindi ibig sabihin yan ay mag-give up ka. Yeah. Okay? Yung salitang palambutin ay parang sinabi mong i-give up mo na. Ang sinasabi naman natin na pag i-cultivate mo, palalambutin mo upang sa ganon, mas tumubo na mabuti yung Yun. seed na yun. Oo. Alright? Yeah, So, that's yun true. yung pinakamaganda. The way, kukunin mo talaga doon, pag nag-cultivate ka, kukunin mo talaga doon yung mga bagay-bagay na hindi talaga kailangan sa ground Yeah. na yun. Yun. Katulad ng mga bato-bato. Yeah, o anong mga tatanggal yan. plastic na meron Right. sa lupa. Yung damo. Oo, damo. Aalisin mo yun Yeah. Aalisin mo yun. Upang walang hadlang sa pagtubo ng Yeah. seed. Yun. At nang sa ganon, magkaroon ng magandang bunga. Yun. Okay? So, alam nyo, totoo kapatid, kailangan mo munang siyasatin ang sarili mo. Yeah. Handa ka ba Amen. talagang matuto? Yan, yun. Yan ang pinaka-the Good best point. doon Amen. Kasi andyan yung pastor natin, nagtuturo. Yeah. Andito ang simbahan natin. Yeah. May salita tayo ng Diyos. Yeah. Pero ang tanong ko, gusto mo ba talagang matuto? Yun. Gusto mo bang ayusin talaga yung grounds mo? Kasi kung alam mo na ang grounds mo ay maraming bato, well, aalisin mo yan. Yeah. Yeah. Aalisin Amen. mo yan. Hindi kailangan yan. That's Hadlang right. yan. Iiwanan ka talaga. Yung Yeah. mga prinsipyo mo, baluktot ba? Iiwanan mo yan. Yeah. Kasi Amen. papalitan mo yan ng prinsipyong biblical na prinsipyo. Amen. Na mismo, hindi lang basta itinuro sa'yo, kundi talaga pinaniniwalaan talaga natin. That's right. Dahil pananampalataya na ang pinag-uusapan. Yeah. Amen? So, yan ang pinakamaganda. Aminin mo muna sa sarili mo na talagang ito ang gusto ko, magkaroon na magandang grounds. Kung magkakaroon na magandang grounds,
Aminin mo, alisin mo yung hindi kailangan Yun. dyan. That's Alisin mo ang hindi kailangan dyan. Dahil kung magpapatuloy tayo dyan, tandaan natin na ang kapaligiran natin, alright? Ang kapaligiran natin ay marami talagang nag-aabang lamang sa paghatak sa ating pababa. Yun. Maraming turns, maraming tukso na nasa paligid natin. Kaya napakahalaga na magkaroon ka ng spiritual environment. Yun. Sapagkat doon makakakuha ng magandang impluensya ang pamilya mo. At mismo ikaw na bilang tatay. At may impluensyahan ka din ng mga taong nakapaligid sa'yo. Amen? So, meron lamang talata rito na babasahin ako sa Book of Proverbs, chapter number 13, in verse number 20. Ang sabi ng Bible, "He that walketh with wise men shall be wise, but a companion of fools shall be destroyed." Napakaganda nitong mga kapatid. Isipin natin, kung ang ating environment ay napapalibutan tayo ng spiritual environment, mga spiritual people ang nakapalibot sa atin. Di hamak, yan ay mga wise men. At dahil mga wise men yan, mga kapatid, ibig sabihin, mas matututo din tayo. Kaya nga yung impluensya na makukuha natin ay mahalaga. Kaya kailangan nating i-establish talaga yung good grounds natin. Kaya nga, lagi natin inuulit, dalhin mo yung anak mo sa church, dalhin mo mag-involve sa church. Siyempre, hindi lang sila, kundi mismo ikaw talaga magkaroon ng tinatawag na involvement. Sapagkat yun ang mahalaga para makita. At tingnan ninyo, sabi ng Bible, sabi rito, "But a companion of fools shall be destroyed." Kung ito yung companion, ito yung nag-i-influence sa pamilya natin, ito yung nakapaligid, ito yung mga turns na meron tayo. Tulog na tayo, nagse-cellphone pa anak natin. Yun. Abay, mamamalayan mo na lang, bagsak talaga tayo. Tama yun. Wala, totoo, bakit ka mo? Merong bagay na hindi natin inalis. Bakit? Pinagbigyan natin, pinamihasa natin. Na natakot tayo na pag inalis natin, magtatampo. Oo. Lalayas. O di kaya, ayaw mo lang na magkaroon ng gulo sa bahay nyo. Kasi kasama niya na magtatampo yung asawa mo rin. Dahil papanig doon, ano ka ba naman, maliit na bagay lang, gaganon pa yan. Ang hindi na nga nila alam, yung maliit na bagay, yung plastic sa lupa, ay babara yan doon sa pagtubo ng ugat. Yes, sir. That's kaya, inaalis. Kung etong tinatawag natin ito, lalambot tayo, pababayaan lang natin. Mamamalaya na lang natin, talagang sira na pala. Kinain na o pinuluputan na ng turns yung ating seed. Okay? Yung halaman mismo na tumubo, wala na. Bakit? Ibang impluensya na yung nakuha niya. Kaya destroy na ang nakuha. Bakit? Nakapalibot ay mga fools. Amen? So, ang pinakamaganda, mga kapatid, tulad ng sabi ko, siyasatin nyo yung sarili natin. Siyasatin na mabuti. That's right. Willing ka ba talagang ayusin yung ground mo? At kung willing ka, alisin mo yung hindi kailangan dyan. At pag sikapin mo talaga, sikapin mo maging maayos ang iyong i-cultivate natin na mabuti. Okay? Diligan ng diligan ng diligan. Amen? Ng salita ng Diyos. Amen. That's it, Sir Joe. Thank you. Pastor Hill, baka may gusto mo ngayon sabihin, sir, bago tayo magwakas. Nakamute po kayo, sir. Actually, napakaganda na ng mga sinasabi ninyo At pakiramdam ko hindi nyo na kailangan ng sasabihin ko Pero alam mo, ito na lamang sasabihin ko, talagang sana maunawaan po ng lahat ng mga kapatiran kung paano tayo nagtutulong-tulungan na i-cultivate ang bawat isa sa atin. Amen. Yung programang ito is a part of cultivation. You see, making us aware ng ating grounds, anong klaseng grounds tayo. Ako na may naniniwala, mga kapatid, if it is a fallow ground or mga grounds na matagal nang hindi nakukultivate, ito ngayon ang magbibigay sa atin ng paalaala na dapat makultivate talaga yung ground natin. Amen. You see,
Yung sinabi mo, Chow, sinabi ni Noel, sinabi ni Rudy, lahat yun ay tulong. Unti-unti na kinukultivate na. Ako, sa totoo lang, kung hindi akong pastor nyo at makakapakinig ako ng ganyan, hindi ako mau-offend at magpapasalamat ako. Yes, Na amen. mayroong tumutulong sa Yeah. akin Amen. na makultivate yung sarili ko. In other words, ma-develop ako in some areas of my life that would be a great help to my family. Yeah. Diba? So, Right. yun ang pinakamaganda na dapat nating makita rito, mga kapatid, at wag nating makita or wag tayong magkaroon ng negative attitude na para bang hindi natin kailangan ang mga bagay na ito. Yeah. You see? So, napakaganda. Kung titignan natin ang mabuti, napaka-useful ito sa atin. At akalain mo, sabihin mo natin, hindi man tayo ganun kagaling mag-cultivate, pero ang kagandahan, tulong-tulong tayo nagko-cultivate. Amen. May kasama tayo nagko-cultivate. That's right. Amen. You see, maraming kamay na nagko-contribute para maging good ground yung Yeah. ating Yun. buhay, mga kapatid. Amen. See? Amen. So, ang dami nagtutulong-tulong. Kaya sana ito ang makita natin. At medyo singitan lang ako nitong tinamaan ng... but anyways, forgive them for they know Yeah. not what they're doing. May nagawin tagagiwan dyan. Yeah, maraming mga ano dito na nakalimutan ko na sa probinsya pala ako. Kailangan nila ang Tagagiwan yan, Pastor. kailangan nila ang education dito ng ganyan. Yeah. Wala silang respeto. But anyways, yun yung sinasabi ko, advantage natin, sana makita ninyo na katulad nito, okay, na sana pagbibigyan na tayo pero hindi tayo pinagbigyan kasi kulang nga sa cultivation Yeah. Kulang sa cultivation. Walang nag-contribute para matulungan sila na i-inform. Sa atin, alam niyo naman sa atin, kapatid, ultimong mga nagmumotor, pinagsasabihan ko na sana mag-ingat. Di ba? So, eto mga ganito, bahagi ng cultivation. Yeah. Yeah. Medyo Katulad kagabi, aminit ko yung mga tinuturuan dito ni Princess ng violin kasi para sila ay ma-encourage at mapabilis sa kanilang pag-aaral. Mhm. Yeah. Dumaandar kasi You know, and alam mo naman kasi ang mentality ng probinsya, hindi pa ganun sila. Hindi pa lang. Samantalahin ninyo at pagsikapan ninyo na matuto kayo kaagad. Okay? Kasi meron parang pag nakaramdam ng hirap, pag-quit. Ganon. So, hindi ganon. Dapat tulungan natin sila makultivate. Ganon ang ginagawa ko rito. Ganon ang ginagawa ko sa ating simbahan, mga kapatid. Yung mga pahina-hina, pinabibilis natin. Amen. Bunga kaagad at maging maganda ang bunga. So, kung makakultivate natin na maayos, ako'y naniniwala na maganda ang magiging resulta. That's Yeah. right. You see? So, kaya itong nakita ko ngayon, ririnig ko kayong tatlo kanina, at sabi ko napakaganda naman, at ako rin nagpapasalamat na kayong tatlo ay katulong ko sa pag-cultivate ng buhay ng ibang mga kapatiran natin. Amen. Amen. So now, yan din ang iisipin na maraming mga kalakihan sa atin especially. No? Kasi, pag nagtulong-tulong tayo, bawat pamilya, wag sana nating isipin na tayo nangangantsaw, na tayo better than others. No, hindi ganon. Ang sana isipin natin is that nagtutulong-tulong tayo para makultivate ang buhay ng maraming, you see, sapagkat para masaya ang lahat. Para maging masaya ang lahat. Okay? Alright. So, yan lang mga kapatid, ang nakikita ko na sana pagtulong-tulungan natin. By the way, mamaya darating si Rafi
may dala-dala siyang 300 na kilos ng talong. Okay? 300 kilos ng talong. Okay. Amen. And Soundboarder, chat na sa akin. meron siyang, I think, 100 na piraso yata na upo. Wow. Okay. Amen. Mamaya ipapublish ko yung mga presyo. Merong konting ampalaya mga kapatid, pero palagay ko sa kitchen na lang yun, Brother Rudy. Oh, sa kitchen nila yun kasi baka umiyak po si Maki pag pinabenta niyo po yan. Hinihintay ni Maki. Yeah. Gusto pa naman ni Maki yun. Jujuicer niya yan, Pastor. Paborito niya yan. O, sige mga kapatid. At nandito, naghihintay si Pastor Louie. Kawawa naman, nasa initan na siya. Okay? Alright, sige po, Pastor Hill. Maraming salamat po. Alright. God bless you all. I love you all. Alright. And of course, again, bago tayo magtapos muli, gusto kong linawin ito sa bawat isa. Sir Rudy, Sir Noel, again, hindi po tayo nagkakaroon ng programa para atakihin ang bawat isa. Yeah. Amen. Maganda yung sinabi na yun ni Pastor eh. Nagtutulungan Yun. tayo. That's right. Kasi, Amen. bagamat minsan masakit sa atin, kasi lalaki tayo, Yeah. may pride May pride. tayo, Yeah. pero saan tayo dadalhin yan? Yes, sir. Kasi saan tayo dadalhin ng bagay po na yan? Isipin po natin kung anong mangyayari. Sabi ko nga hindi ko naman sinasantabi ito. Lalo na kung, Sir Noel, may babae yung anak, may babae ka rin naman anak, may mga anak din naman po ako, lalaki. And magkamagamad ganun, ang point dito is, saan natin gusto, paano natin sila pinoproteksyonan? Yun. Ako yan ang tanong ko ngayon, sir. Amen. Lalo na kung, ito pasintabi sa mga mga medyo malalambot ang puso na mga ama dyan ng tahanan. Halimbawa na lang kung very light kayo pagdating sa untimely relationships. Yun. Halimbawa na lang, yan na lang, usapan natin. Hindi nyo kayang panindigan ang prinsipyo yung tinuturo ng Biblia, na sa Biblia, mag-aasawa ka, tinan nyo naman kung paano si Abraham, in example, si Isaac. Yeah, Amen. amen. You see? No, kung paano tinuturo ng Biblia, paano tinuturo dito sa Biblia, kung paano gagabayan yung ginabayan ng tatay yung kanyang anak sa pag-aasawa. Yeah, Amen. amen. Kung sa ganyang bagay ay very light tayo. Very open ka na yung anak mo ay kung sino-sino lalaking nagchat-chat. Wow. Very open ka kung sino-sino chinachat ng anak mo lalaki na babae. Yun. You see, very light ka sa ganyan. Kaya ako sinasabi sa inyo yan, it's because of the reason na we cannot deny the truth. Ito kasi, alam niyo naman po mga kapatid, na nasa akin yung Team Focus. Naririnig yan, nakikita ko sila Sir Franz Paul, Ibarwang po dito, naririnig ko yung sinasabi ni Sir Franz Paul, nabasa ko yun, nakikita ko sila Sir Franz. Makasama ko ito sa New Testament couple. Yeah. Anong sabi ko sa mga pinag-usapan namin? Nasa gitna tayo eh. Mm-hmm. You see, kailangan itong mga team prep, may encourage natin na pumunta sa kalagayan natin in a biblical way. Yeah. Amen. Yes. You see, at para na sa ganun, maturuan nila, maipakita nila na sa pagsunod nila, makakarating sila sa kalagayan natin, at makita naman ng Team Focus yun, Yeah. na, you see, the chain reaction. Yes, Amen. sir. You see, Amen. pero kaya ko sinasabi ito mga kapatid, para sa atin ang mga leaders of the family, seryosohin natin ito mga kapatid. Amen. Hindi mo na, minsan yung tinatanggap natin, matapang para sa atin, pero ito yung kailangan natin. Yes, sir. You see, Amen. mahirap naman yan. Tatawagin natin yung sarili nating lalaki. Ang katapangan natin hanggang physical lang. Yun. Aanhin mo yan. Mamamatay ka rin eh. May Yeah. katapat yung physical na katapangan eh. May hangganan. Yes. Pag tinraidor ka, patay ka na Wala, physical eh. wala. Wala na Oo. yung tapang mo physical. Yes, sir. You see? Pero yung tapang mo sa spiritual, mamatay man Yun. tayo, mauna man tayo sa langit, Oo. dadalhin pa yan ng mga pamilya ng anak Amen. natin. That's Yun true. yung That's katapangan right, amen. spiritual. Amen. That's the reason why we always give emphasis sa bagay na ito, mga kapatid. It's because Amen. sabi ko nga sa inyo, hindi po biro ito eh. Hindi Amen. po biro ito. That's why, let's make it sure that as God keeps on cultivating us, you see, as God keeps us on throwing or sowing the seeds in our life, let's make it sure that we take our cultivation seriously, spiritually, Amen. biblically, Amen. and not emotionally. Yeah. You see, sabi ko nga, wag natin i-assume na maging mabait tayo sa mga anak natin in a way na kinukonsinti mo na yung kasalanan nila. Yun.
Hindi po yan ang pagiging mabait. Yes, sir. You see? Pagiging mangmang po yan, mga tatay. Masakit man tanggapin, yung Amen. sinasabi ko po sa inyo. Pero pagka ganun ang definition natin ng mabait, yung hindi mo sisitahin yung kasalanan ng anak mo, inulit na ilang beses, ang sagot mo, anak, nakatatlo ka na. Sa akin, mga kapatid, anak, nakatatlo ka na, tigilan mo na yan, ha? O anak, sabi ko sa'yo, tumigil ka na, nabuntis ka tuloy. You see? Matindi. Alam nyo, alam nyo sa totoo lang, maaaring, ganito na tayo, natatawa tayo sa ganito, pero sa totoo lang, Sir Noel, di ba? Sir Rudy, makikita po natin na palasak na ito Totoo yan. sa Kristiyanong pamilya. Yun. Amen. That's right. Kristiyanong pamilya. I'm not talking about the unsaved. I'm talking about the Kristiyanong pamilya. A church family. Yeah. Palasak na pong Amen. nangyayari ito. Kaya, again, we would like to challenge you all, leaders of the family, husbands, and fathers. Let's wake up in Yeah. biblical and let's live in biblical reality. Amen. Let's live in biblical reality. Napakaganda po niyan, mga kapatid. Yan ang pagtuunan natin ng pansin. Yes, sir. Alright? Amen. So I hope, Sir Rudy, Sir Noel, ay okay na tayo at pinagpala tayo ng Panginoon sa ating mga narinig mula sa ating pong mahal na pastor. Muli, dito po muna natin tatapusin ang ating pong programang The Baptist Lunch. This is your weekender episode, first Friday. Amen. Ito binanggit natin ang Bilis, ano? first, ha? First Friday na. ng May. Sunod na banggitan Oo. natin dito, last Friday na ng May. Oo. Ano na, May 3 na eh. Oo, May 3 na. Pang-ikatlong araw na ito eh. Ilang kembot lang to. Oo. Jesus, wala. Pagka natapos na ang PSS oral examination, yung mga may mission trip pa tayong isa na darating, yan. Pag nag-birthday na si Daniel, yan. wala na. Sabi Talaga. patapos na ang Mayo. Patapos na. 23 yun eh. Oo. Nangangalahati na ang buwan. Yeah. Alright. And again, a shout out sa lahat ng mga followers dyan. Do not forget to send your pictures sa mga Amen. area GC ninyo para maging encouragement sa mga young people at sa bawat family sa areas po natin. Amen. Alright? And antabayanan natin mamayang gabi ang programa muli para sa inyo mga young people na naghahanda para sa buhay, pag-aasawa at pamilya. The preparation program, do not miss that. And of course, if you want to have a fellowship with us on the late night show ng ating simbahan, the Kirby Show, join us there para patuloy tayong matutulog na may masaya tayong espiritu. Para handa tayo sa kinabukasan to do the Great Commission na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon para pagkaroon tayo ng masiglang pananambahan sa darating na linggo. Amen. First Sunday of May. Wow. Alright? Let's Amen. go for that 200 first-time visitors na goal ng ating mahal na pastor para sa Amen. ating simbahan. Alright? So muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at sa lahat na nagsubaybay sa atin, North, South, East, and West Corner. Thank you very much for being with us this noontime program. Alright? And of course, on top of all of this, lagi namin sinasabing, to God be the glory. Have a blessed Thursday afternoon. God bless you all. Amen.